Thank you very much. At bago ko makalimutan, mabuhay ang Pilipinas. Kayo po ba ay natutuwa na tayo may pangalawang ginto na sa Olympics? Ito po yung unang pagkakataon na, kasi yung, if you know my wife, kung kilala niyo po yung asawa ko, hindi naman po siya very sporty. Ako rin naman po, hindi naman po ako very sporty. Pero last night, talagang umiyak siya. No, pinapanood yung kahit naman ako medyo although mababa yung luha ko, but seeing what, the last two Olympics, at dahil, I wish ko na lang din na ako rin ay isang atleta, pero hindi po. Ako po ay atleta para sa Panginoon. Amen. Amen, amen, amen. So ako po ay nabigyan ng pagkakataon na magbahagi ng salita ngayong araw na ito, and it is magandang pribilehiyo, magandang oportunidad, para sa aming mga nakababatang mga leaders para po magsalita. Palagi ko po yan babanggitin every time I go up on this platform because I am young in the name of Jesus. At kung kayo po ay naniniwala, at kung kayo po ay nag-a-agree, mag-amen na lang po tayo. No. Medyo humirit po. Yan. Masaya po sa church. Okay lang pong tumawa sa church. Okay pong magsaya sa church. And that is because of what Christ has done for us. And sa mga nakaraang linggo, hindi ko po alam kung napapansin nyo, or I'm pretty sure you've noticed, or kung kayo po ay nagsusulat ng notes, ang ating pong focus o ang ating tema sa mga nakaraang linggo ay tungkol sa trademark, check, piyok number 1. Okay. Okay. Ang yung ating identity, di po ba? Identity. O sa Tagalog ay pagkakakilanlan. So, yan. Kung naalala rin niyo yung message ni Pastor Cox and in all of these things. So, ngayong linggo, talking about that, nais kong magbahagi sa inyo at I decided to name this message na pagkakakilanlan at pamana. So, in English, identity and inheritance. So we'll go through that. And pag sinasabing identity or pagkakakilanlan, ano po ba yung pumapasok sa isipan ninyo? Sige nga, magkaroon tayo ng konting interaction kung maaari. Even those of you online, kung isigaw nyo lang po. Pag sinabing identity, ano po yung pumapasok sa isipan nyo? Pangalan? Ano po yun? Parang may narinig ako. Okay. Yan. So, pangalan, kumbaga, distinguishing factor. So, ni-research ko rin po yan. So, in the dictionary, sinabi doon, it's a distinguishing character or personality. Kung yung personalidad mo, ito yung, kumbaga, nagpapatunay na ikaw ay isang individual. Yan. So, kumbaga, walang ibang makakakuha niyan. Or, in other essence din, yung parang, your thumbprint, di ba? Unique yan para sa iyo. Walang dalawang tao na magkapareho yung kanilang thumbprint. And that's what makes them, that's where they get their identity. Okay? So sa atin, ang ating pagkakakilanlan or ang ating identity ay matatagpuan natin sa Diyos. So isa sa napaka-importanting katotohanan na dapat nating malaman o ma-realize o talagang maging aware tayo na ang ating identity ay galing at nagmumula sa Diyos. Lalo na sa mga panahon ngayon, and I don't want to go into it, but but we see it, nakikita natin na napakaraming mga diskusyon tungkol sa identity. Kaya sa atin, nararapat lang na tayo ay patuloy na saliksikin kung ano ba yung identity natin o yung tunay nating identity. And ang ating tunay na pagkakakilanlan ay matatagpuan sa Diyos. At tayo ay Kanya mga anak. Di ba napakagandang isipin na tayo ay merong amang nasa langit. Yun. So, basahin ko lang sa 1 Peter chapter 2. Basahin ko muna sa NLT. Verse 10. Once, you had no identity as a people. Diba, can you imagine that? But now, you are God's people. Tayo ay kumbaga, tao. No. Basta, God's people, yun na lang, para mas madali. Once you received no mercy, and now you have received God's mercy. So tayo ay tumanggap ng habag ng Panginoon. And even that alone is, kumbaga, sapat na
para tayo magpasalamat sa Kanya. Okay? At sabi rin sa Ephesians chapter 1, verse 4, bago pa itinatag ang sanlibutan, pinili na niya tayo kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa Kanyang harapan. Sabihin nyo nga, pinili ako. Sabihin nyo sa katabi nyo, pinili ka rin. Kung single pa sila, pipiliin kita. Biro lang po, biro lang. Wag po. Yan. Yan. Dahil sa pag-ibig, itinakda niya noong una pa man ang pagkupkop sa atin bilang Kanyang mga anak. So can you imagine that? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, and even before you were born, pinili ka niya at itinakda ka niya para maging Kanyang anak. Sa pamamagitan ni Jesucristo. So yun yung clincher, yun yung pinaka-importante kailangan natin maintindihan. Ayon sa mabuting hangarin ng Kanyang kalooban. So bago pa man, kumbaga itaguyod ang pundasyon ng mundo, nakita na ng Panginoon kung sino ka at pinili ka niya para maging Kanya. So ngayon ang tanong, paano tayo magiging anak ng Diyos? Di ba? Sabi sa Juan, so sa John 1, verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So pag tinanggap mo si Jesus, binibigyan Kanya ng karapatan para maging Kanyang anak. Naging anak sila ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. And hindi ko alam kung naaalala nyo yung sa John chapter 3, yung si Nicodemus, yung isa sa mga tanyag na pariseo no, sa panahon ni Jesus, na siya ay pumunta kay Jesus at tinanong niya, Panginoon, paano ba ako magiging born again? Kailangan kong ba pumasok ulit sa sinapupunan ng aking ina para ako'y maging born again? Pero hindi, sinabi ni Jesus sa John 3, verse 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinapanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paano maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi po ako to kasi bata po ako. Hindi siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Verse 5, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi pinapanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. So malinaw. Malinaw po yun, no? Verse 6, ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Amen. Magbasa pa tayo ng ibang verses pa. So tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin maintindihan to. At tayo naman ay inampon at kinupkop sa pamilya ng Diyos. So that's what we call being born in the Spirit, being born again. Yan. So we are adopted into the family of God. Romans 8, simulan ko sa verse 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muli kayong matakot, ngunit tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop. Yan. Bilang mga anak, nasa pamamagitan nito ay tumatawag tayo ng Aba, Ama. Okay? Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So kung ikaw ay tumanggap kay Jesus, sinasabi sa verse 16 na ang banal na espiritu mismo ang nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos. At dahil doon, maari mo siyang tawaging Aba. At yung word na Aba sa panahon ng mga Hudyo, ng mga panahon na yun, it's a term that is, kumbaga, malapit yung relationship nyo. Kumbaga, kung tatawagin natin ngayon, parang Papa,
daddy or papang, or I don't know how you call your earthly father, but it speaks of an intimate relationship. So nagkakaroon sila ng malapit na relasyon, 'di ba? And ako bilang isang ama, napakagandang pakinggan na tawagin ako ng aking anak na daddy. Kahit dahil alam ko may kailangan siya sa akin, no? But usually when yung anak ko, yung aking 5 taon na anak, she would come to me and say, "Daddy." And it just really does something in me. Na parang ito na yung wallet ko. Ano bang gusto mo? Ito na. 'Di ba? And in essence, ganon din ang ating relasyon sa ating amang nasa langit. Na kung ikaw ay nananampalataya, kung ikaw ay naniniwala, meron kang access to the Father. At ang guarantee ay pag tumawag ka sa Kanya, ikaw ay naririnig niya. Amen po ba? Yan. And verse 17, at dahil tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. So kaya yung mensahe ko kanina, yung 'di ba, yung pagkakilanlan at pamana, 'di ba? Tayo'y mga tagapagmana, pakisabi mo nga ako'y tagapagmana. O 'di ba? Yan. Tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Yan, kung tunay nga tayong nagtitiis kasama niya, nang sa gayon, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So ibig sabihin na tayo'y nakikisama or we are identifying with what Christ has done on the cross. Diba? He came, he died, and he was buried, and He rose again. So ibig sabihin lang yun, that's what it says. Ayan. And, you know, and I'm not gonna pretend na ako isang eksperto, pero yung konsepto ng adoption, you know, sa ating panahon ngayon, o yung pagkupkop, o yung pag-ampon, ay medyo iba doon sa konsepto ng adoption in the context ng pagkakasulat nitong panahon na ito. Alright? Yan. So in the Roman times, so pagka yung mga hentil na mga believers ay naging na-convert sa Christianity, so they are adopted into the family of God. So in essence, kahit naman tayo, kasi tayo yung mga hentil din naman. Yan. So in Ephesians 1:5 and Romans 8, di ba? So basahin ko lang yung konsepto ng adoption. So human parents can bestow their love, resources, and inheritance on an adopted child. Yan, but not their own distinct characteristic. But then again, ito, yung maganda. But God miraculously gives His own nature to those whom He has elected and those who have trusted in Christ. So dahil sa milagro na ginawa ng Panginoon, He gives us His own nature. So kung tayo ay naging adopted into God's family, so we are recipients of His nature. Yan, sabi dito, He makes them His children in the image of His divine Son. So now we are also, made as, co-heirs with Christ, giving us or giving the believers not just Christ, riches and blessings which are good. Diba? Gusto natin yun, yung kayamanan at yung mga pagpapala, gusto natin. Amen. Diba? But also, it's also good that we also receive His very nature. Yung kanyang mismong anyo, if I can say that word, no? Yan. So sa Galatians 4:5 then yung meaning ng adoptions as sons, the act of bringing someone who is the offspring of another into one's own family. Yan. So since since unregenerate people are by nature children of the devil, the only way that they can become God's children is by spiritual adoption. Yan. So kasi likas tayo na before knowing Christ, so we are in essence children of the devil. So I want to make that distinction. No? Huwag niyo sabihin sa mga anak niyo pag makulit sila, you are children of the devil. No. It's not that. But apart from knowing Christ, bago pa natin makilala si Jesus at ang kanyang ginawa, we are considered children of the devil. Di ba? Ngunit, pakisabi ngunit. Yan. Again, kaya mahalaga at importante na ito ang ating focal point dahil kay Jesus.
nagkaroon tayo ng spiritual adoption into the family of God. And now we can call our Heavenly Father, Papa, Daddy, Ama. Amen? Yan. Yan. And in those contexts, sa time, in the Roman times, di ba, pag ang isang tao ay pinili niyang i-adopt o kupkupin ang isang tao, di ba, it was deliberately chosen by his adoptive father. So pinili, yan, to perpetuate his name and inherit his estate. Yan. So yung status niya before is iba na. So yung, halimbawa ako, merong umampon sa akin na, kumbaga, let's say, prince, o let's say, king na lang, king. Yan. Imagine if King Charles adopted me. Oy, di ba? Ayos yun, no? Sa Inglaterra. Di ba? Yan. So, if I was adopted by the king, in the context, yung sa context ng Roman time, lahat nung galing sa aking past, once I become adopted to his family, is now gone. Wala na. So, lahat ng mga utang ko, wala na. Di ba? And now, tatanggapin ko kung ano man yung meron sa bagong nag-adapt sa akin. And even his identity. And if you look at it in the spiritual sense, ganun din na nangyari sa atin kay Jesus. Lahat. Diba? Binayaran ni Jesus. Jesus paid it all on the cross so that your debt of sin is canceled in the name of Jesus. Amen? So malinaw po yun. So kailangan malinaw tayo dun. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Di ba? Wala na ang dati niyang pagkatao. So the old is gone. Sabihin mo sa sarili mo, it's gone. My old life is gone. My old nature is gone in Christ. Di ba? Binago na tayo. So malinaw na tayo or ang ating pagkakilanlan ay na kay Kristo. Amen? Okay. So ngayon, the second part. So since tayo ay adopted na into His family, ano naman yung mga pamana? Di ba? Ito yung maganda eh. Di ba? What do I get? Di ba? Ano yung mga inheritance? So unang-una na inheritance natin bilang anak ng Diyos. Number 1, buhay na walang hanggan. Diba? Napakagandang isipin na pag tayo ay lumipas na from this earth, ang ating buhay ay magpapatuloy kasama ang ating Ama panghabang panahon. Sabi sa Titus 3 verse 7, upang sa kanyang biyaya'y maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. So unang pamana sa atin, buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang Diyos mismo. So, tatanungin mo, Pastor Cyrus, ano ibig sabihin niyan? Paano mo masasabing pamana ang Diyos mismo? So, sabi sa Lamentations, chapter 3, verse 24, kaya sinasabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, at sa Kanya ako ay nagtitiwala. Psalm 73, verse 25, anong mayroon sa langit kung hindi ikaw? At liban sa iyo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman ng aking puso ay maaring manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko. Diba? That's why God Himself is our portion. Diba kung naalala niyo yung kantang yun? My strength, my shield, my... medyo baka bata pa kayo. Kasi ako naalala ko yung bata ko. My portion, deliverer. Kung alam niyo yung kantang yun, magkatropa tayo. Yan. So ano pa ba? Diba? Meron din tayong, pag sinabi nating His nature, malalaman natin ang nature ng Panginoon sa Kanyang mga pangalan. So, magkasama yun eh. Di ba? Meron tayong kinakanta,
Jehovah Nissi fights our battles. Naalala niyo yun? O gusto niyo mas luma pa? Ano ba? Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, you reign in victory. O gusto niyo mas luma pa? Jehovah Jireh, my provider. His grace is sufficient. Wala na. Feeling ko asan ba si Eric? Sabihin ko kay Eric, kailangan natin ng konting revival, no? Di ba? Names of God, Jehovah Nissi. Sabi sa Exodus 17, verse 15, gumawa si Moises ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon, ang aking bandila ng tagumpay. So meaning the Lord our banner. Amen? So yung konteksto nito is, yung panahon na ang mga Israelita ay nakikipag-away sa mga Amalekites at sinabi doon na habang nakataas ang kamay ni Moises, sila ay magtatagumpay. Pag binabayon, matatalo sila. So ang ginawa ng kanyang mga kasama, si Aaron tsaka si Hur, tinaas nila yung kamay ni Moises at nagtagumpay ang mga Israelita. Okay? Pangalawa, kinanta ko, Jehovah Jireh. Ibig sabihin, sa Genesis 22, verse 14, tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihan, sa bundok ng Panginoon may inilaan siya. So ang konteksto naman nito is, again, kung alam natin na si Abraham, pinangakuan siya ng Panginoon. Sabi niya, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Bibigyan kita ng anak. At alam natin yung istorya na yung kanyang si Isaac, di ba? Sinabi ng Panginoon, umakyat ka sa bundok at ialay mo ang iyong anak, ang iyong tagapagmana. Di ba? At si Abraham, I don't know kung paano yung pakiramdam niya habang siya'y umaakyat na unknowingly that, he will have to sacrifice his heir. But then again, ang Panginoon mismo, di ba? Sinabi niya sa anak niya, nung nagtanong yung anak niya, kasi very smart yung anak niya, Dad, gawin natin medyo modern, Dad, di ba? We have the, kumbaga, yung kahoy, but where is the sacrifice? Di ba? Buti na lang hindi sinabi ni Abraham, joke lang, ikaw yung sacrifice. No, but then again, as soon as he was about to do it, God provided a sacrifice instead of his son. Amen? Next name. So, 11 minutes. May oras pa tayo. Okay lang ba kayo umabot hanggang 5:30? Biro lang po. Biro lang po. Jehovah Rapha. Diba? He is our healer. Sabi sa Exodus 15:26, kung susundin ninyo ako ng buong puso, ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paniningin, at susundin ang aking mga kautusan, at tuntunin. Okay. Kailangan ko ba pang mag-review ng Tagalog? Hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo. Dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa iyo. So kung ikaw ay may karamdaman, pwede mong tawagin ang iyong ama, Panginoon, ikaw ang aking healer. I am the healed of the Lord. Diba? Yan. Okay. One more. Okay lang ba? Yan. So, Jehovah Shalom. Yan. So, sabi sa Judges 6:24, nagpatayo roon si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag niya itong nagbibigay ng kapayapaan ang Panginoon. Hanggang ngayon, naroon pa rin iyon sa Ofra, sa lugar ng mga angkan ni Abiezer. Ito 4 lang to na nabanggit ko na names ng ating Panginoon, which speaks of His nature. At marami pang pangalan ng Panginoon na makikita natin sa ating pagbabasa ng ating Biblia. Amen? But in all of these things, parang I noticed na parang, kasi sa mga nabanggit na parang an altar was built, di ba? And yung picture na yun is, that's where God meets them. Sa mga panahon na yun. But ngayon, we don't really need to build an altar.
God meets us where we're at. Amen? Yan. So yan yung pangalawang, and we are also invited to partake of God's divine nature. Basahin ko sa 2 Peter, verse 1. Yan. Ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin sa buhay at sa pamumuhay ng tapat sa Kanya. So lahat ng kailangan natin para sa buhay at pamumuhay ng tapat, ibinigay na ng Panginoon sa atin dahil kay Kristo. Ito'y sa pamamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin ayon sa Kanyang karangalan at kaluwalhatian. Verse 4, sa pamamagitan nito ng mga ito'y ibinigay niya sa atin ang Kanyang mga mahahalaga at dakilang pangako upang kayo'y maging kabahagi sa Kanyang kalikasan bilang Diyos, yamang nakaiwas na kayo sa kabulukan, nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. So we have been given or the invitation to partake o maging bahagi ng nature ng Panginoon through Christ. Amen? Number 3, napamana sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos o ang Kanyang glory. At ano ba yung glory? Ano ba yung kaluwalhatian? You know, it has been said that the glory of God is the goodness of God. So yung Kanyang kaluwalhatian ay yung Kanyang kabutihan. And what does that look like for us? Sabi sa Romans 5, verse 2, sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Diba? So in the English it says, through Him we have access by faith into His remarkable state of grace in which we firmly and safely and securely stand. So napakagandang pangako. And our ultimate destiny, so yung ating kumbaga punot dulo ay maging kabahagi sa kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo at dahil sa Kanyang awa at biyaya. Amen? Yun. Can I have some tissue please? Sorry. Sabi ko sa inyo na yun. I'm okay. It's all good. Yan. Sabi rin, Exodus 33, sabi sa verse 18, and Moses said, basahin ko lang sa Tagalog. Sabi niya, sinabi ni Moises, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong habagan at maawa ako sa gusto kong kaawaan. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakakita sa mukha ko nang nabuhay. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato malapit sa akin. At habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa siwang ng bato at tatakpang kita ng aking kamay hanggang sa makadaan ako. At pagkatapos, tatanggalin ko ang kamay ko at makikita mo ang likod ko, pero hindi ang aking mukha. So sa pangapanahon na yon, hindi maaring makita ang mukha ng Panginoon Diyos directly. Kasi pag nakita mo yon directly, ikaw ay mamamatay. Dahil ang Diyos ay banal. Diba? Kaya alam natin yun, in those times, kaya nagsasakripisyo yung mga Israelita. That's why they had to do that. But sabi dito, I will show you my goodness and I will pass through. Diba? Ngunit, sa panahon natin ngayon, again, uulitin ko, baka sabihin nyo, Pastor Cyrus, paulit-ulit ka, puro si Kristo, puro si Kristo. Kasi yun ang punot dulo. Dahil kay Kristo, now we get to see Him face to face. We have access. Amen? Yun na natin kailangan. And then, ito, Psalm 23, also one of my favorite scriptures. Sabi dito, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan ninyo ay mapapasa akin
habang ako'y nabubuhay. And we all want that, di ba? At titira ako sa bahay ninyo, Panginoon, magpakailanman. Surely your goodness and your mercy shall follow me all the days of my life. Amen. At number 4, na pamana sa atin, lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus. So again, I will keep on going back. Sabi sa Hebrews 1, verse 2, ngunit sa mga huling araw na ito, nagsalita siya sa atin atin sa pamamagitan ng anak. Siya ang hinirang ng Diyos na maging tagapagmana ng lahat ng bagay at sa pamamagitan niya, ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan. So again, in context, sa panahon ng mga Israelita at those times, ang panganay o ang firstborn ay supreme. Kumbaga, lahat ng mamanahin ay matatanggap ng panganay in those times. So kung panganay ka, you're good. Diba? Kaya naalala rin natin si Jacob at si Esau, diba? They had to, although they were technically, kasi twins sila eh. Diba? Sabay silang pinanganak, pero nauna si Esau. So kinuha niya yung birthright ni Jacob at mula kay Jacob naging si Israel. Okay? So kung gusto niyo malaman yon, attend po kayo ng NLTC. Okay? Para hindi ko napapahabayin pa. Yan. And in Colossians 1 din, kung babasahin nyo, diba, binanggit doon na si Jesus ang pangunahin. He is the firstborn of all creation. Diba? So si Jesus ang panganay. Yan. And God has appointed Him to be the heir of all things. So si Jesus, itinalaga siya ng Panginoon bilang tagapagmana ng lahat ng bagay. At dahil sa kanyang kabutihan, at dahil sa kanyang gawa, minarapat niya na tayo'y maging tagapagmana. So we have been made co-heirs with Christ. So yun ang ibig sabihin noon. Si Jesus ang tagapagmana at dahil sa kanyang kabutihan at grasya, ginawa tayong tagapagmana din. So sabihin mo, ako'y tagapagmana. Yan. Dahil kay Kristo Jesus, we have been made co-heirs with Christ. Through spiritual adoption. Yan. So ito rin, magandang benefit to. Every adopted child will receive by divine grace the full inheritance. So hindi part, kundi full. Buo. So again, I'm not an expert, but in our context, yung adoption minsan parang, if you're adopted into a family, and again, I don't know but minsan, parang they become second class in relation to the one who is naturally born from the adoptive parents, di ba? And usually, kumbaga, yung priority is given to the one who is from your own blood. Di ba? Yun. But in Christ, walang ganong level. Lahat tayo pantay-pantay. We are recipients. Kumbaga, walang second-class citizens. In Christ, if you receive His work, you receive the full inheritance. And that is your divine right. Diba? Sa iyo yan. Pwede mong i-claim yan. Pwede mong angkinin. So again, and as I ask the team to come, bakit natin pinag-uusapan ito? Bakit natin pinagtutuunan ng atensyon yung ating identity, yung ating pagkakakilanlan? Kasi the right revelation of our identity in Christ gives us a right understanding of our inheritance. So sa madaling sabi, kung alam ko kung sino ako, kung alam ko kung ano yung binigay sa akin ng Panginoong Jesus, then I know what I can ask from God. Diba? I know my rights as a child of God. The Bible says, diba, that you have been made whole. Kung meron kang karamdaman, you are the healed of the Lord. Kung meron kang pangangailangan, the Bible says, my God shall supply all of your needs in Christ Jesus. So lahat, mga tagapagmana, mga, ano bang tawag doon, mga heredero, if I can say that word, no? Yung mga, we are all heirs of Christ. And as I close, diba, if I can just ask everyone, if you can bow your heads and close your eyes, na maari, hindi ka pa nagkakaroon ng
relasyon sa ating Panginoong Jesus. And you are wondering, paano ko matatanggap yung mga sinabi na mga pamana sa akin? At kapatid, if I can say this, ang lahat ng yon ay nagsisimula sa pagkakakilala mo kung sino si Jesus. Si Jesus ay mahal ang bawat isa. Dahil sa kanyang pagmamahal, pinili niyang isang tabi ang kanyang kadakilaan at siya'y nagkatawang tao, nabuhay dito sa mundo, namatay sa krus, at pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli para bigyan ka ng buhay na naaayon sa kanyang layunin. Sinabi rin, di ba, binasa ko kanina na kung sino man ang maging anak ng Diyos, binibigyan niya ng karapatan na tawagin siyang Ama. And if you want to call Him, our Heavenly Father, as your Heavenly Father, it is only through Christ. And I want to lead all of us in a prayer. Na kung ikaw ito na sinasabi mo sa sarili mo, gusto ko tanggapin lahat ng mga pamana at gusto ko na makilala si Jesus. Sinabi rin sa Biblia na kung tayo'y maniniwala sa ating puso at idideklara natin sa ating bibig na si Jesus ay Panginoon, ililigtas ka niya. And that is the key. It's not really the prayer, but it's your heart towards Him. So lahat tayo, if I can ask all of us to pray this prayer in encouragement to those who are wanting to receive Christ as their Lord and Savior for the first time. Sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat sa iyong ginawa. Salamat kung sino ka. At salamat dahil sa iyo, malalaman ko kung sino ako. At tinatanggap ko ang ginawa mo sa krus para sa akin, na ikaw ay namatay at nabuhay para bayaran ang mga kasalanan ko. Salamat, Panginoon. Hindi ako nararapat, ngunit ako'y tinawag mo dahil sa iyong awa at sa iyong pagmamahal. At mula ngayon, ako ay iyong anak na, isang tagapagmana ng lahat ng na kay Kristo ay akin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Nagsabi ng Amen. Amen.